Nakapasok na po ng Philippine Area of Responsibility ang low-pressure area na binabantayan ng Pag-asa. Huli ang namataan kaninang hapon 520 kilometers sa silangan ng Giwan, Eastern Samar. Ayon sa Pag-asa, mababang tsansa nitong maging ganap na bagyo sa susunod na 24 oras pero kahit hindi ito maging bagyo, ay asahan magdadala ito ng ulan lalo na sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Gayon din sa eastern section ng Southern Luzon. Ang trough o extension naman ng LPA nagpapaulan ngayon sa Eastern Visayas, pati na sa Caraga at Davao Region. Patuloy namang umiiral ang habagat sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, pati na sa Mimaropa. Localized thunderstorms naman ang nagpapaulan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to heavy rains bukas sa malaking bahagi ng Luzon. Light to intense rains naman ang mararanasan sa Visayas at Mindanao mula tanghali. May chance ring makaranas ng light to heavy rains ang Metro Manila. Bigat na traffic ang dulot ng perwisyo ng biglang buhos ng thunderstorm sa Quezon City. Gaya na lang po sa EDSA. At nakatutok live si Von Aquino. Von, kamusta? Pia, sumikip ang daloy ng trapiko sa ilang lansangan dito sa Quezon City matapos nga ang pagbaha sa ilang lugar. Pasado alas 5 ng hapon, mabigat ang daloy ng trapiko sa north at southbound ng EDSA Kamuning. Bumagal din ang andar ng mga sasakyan pati sa mga kalsadang konektado sa EDSA katulad ng East Avenue. Pila rin ang mga sasakyan sa GMA Network Drive na isa rin sa mga daanan patungong EDSA. Sa Nia Road, unahan ang mga stranded commuters sa pagsakay sa mga bus. Tulad ng stroke survivor na si Amorsolo Capuyan na 3 oras na raw naghihintay na masasakyan na bus. Habang ang empleyadong si Aida Balbero 2 oras nang naghihintay. Binahari ng loob ng UP Diliman, Quezon City. Umabot ito hanggang baywang na baha. Hindi na makadaan ang mga sasakyan at ang isang kotse na sumubok sa ungin ng baha, tumirik sa gitna. Ang ibang sasakyan nagmaniobra na para humanap ng ibang daan. Pia, sa mga oras na ito ay lumuwag na yung daloy ng trapiko sa Timog Avenue at East Avenue. Pero pagdating dito sa southbound lane ng EDSA Kamuning ay mabigat na naman yung daloy ng trapiko hanggang makarating ng Cubao. Pia? So Von, sa mga sandaling ito hanggat maaari, kailangan pa bang umiwas pa rin sa EDSA or meron pa bang, ano pa ba yung mga alternatibong pwedeng daanan? Yung northbound lane naman ng EDSA, Pia, medyo maluwag na ngayon, no? So ito na lang southbound, yung medyo mabigat yung daloy ng trapiko. So kung merong ibang alternatibo na madadaanan yung mga kapuso natin na bumabiyahe ngayon, naiwasan na lang po nila itong southbound lane, itong EDSA mula Kamuning hanggang Cubao. Pia? Alright, maraming salamat, Von Aquino. Hands off, Gabriela. Nagmistulang Cat's Eye member si ex-PBB housemate Charlie Fleming sa kanyang newest post na pinusuan ng libu-libong fans. Ang isa pang PBB alumna na si Ashley Ortega kasama sa Women to Watch list ng isang magazine. Makichika tayo kay Athena Imperial. Viral si PBB Celebrity Collab Edition housemate Charlie Fleming sa kanyang recent social media post na para bang newest member ng girl group na Cat's Eye. The cute little dance, which is the throwback din with the milkshake song. It was really iconic. Kaya I did a little remake with little cute denim outfits and yeah. Ang IG post may libo-libo ng shares and likes. If ever, G ba si Charlie for a collab? Definitely Cat's Eye is on the list kasi Sophia, we've had a little talks naman and I'm hoping if ever she comes to the Philippines, sana I could get to meet her sometime also. Yeah. Ang PBB housemate namang si Ashley Ortega kasama sa Women to Watch list ng isang magazine. Kasama ni Ashley sa cover ang 11 pang Filipina na ayon sa magazine ay nag-e-embody ng possibility. Actually, kaninang umaga ko lang din nakita yung cover na yon, but I'm happy to be part of it. It's such an honor to be part of women who are really powerful right now. Yung mga nakasama ko rin kasi sa cover photo are really influential right now. Doors of opportunities open to both ladies. Parehong busy ang dalawa sa endorsements nila ng skincare and makeup brands. Si Charlie nga, bibiyaheng Taiwan soon for another brand endorsement. Busy rin sila sa TV series and movie projects. Total marami
dami naman ng tao. Manood kayo ng Sisters Game, ha? I'm just so excited to share my character because it's something na really different. It's a new character that I'm portraying. And yun talaga yung dream role ko. Nagpapalit-palit kung today may movie shoot, tomorrow yung teleserye. We have the Master Cutter, which is coming up very soon. We have started taping already. We have a new film called Wag Kang Titingin. I've heard about it. I've heard about my character, and I'm so excited to be working with everyone. I'm going to be working with Sila Sophia, Sila Alan. I'm going to be working with Marco, actually, and some of the other PBB housemates. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Mga kapuso, tuloy-tuloy po ang pagtutok at pagsaksi sa pinakamalalaki at pinalaking balita at impormasyon ng ating kapuso na si PR Kanghel sa kanyang muling pagpirma ng kontrata sa GMA Network. Nakatutok si Von Aquino. Sa loob ng mahigit 2 dekada, naging bahagi na ng tahanang Pilipino si PR Kanghel. Saksi sa mga mahalagang pangyayari sa loob at labas ng bansa. 2002, naging bahagi ng GMA Network si Pia bilang reporter. Magandang tanghali, Bon. Naging mukha ng pagbabalita tuwing weekend mula 2010 at naging bahagi ng Liga ng Katotohanan mula 2014. Ako po si PR Kanghel. Hanggang bukas para sa Pilipino. Sama-sama tayong magiging Saksi! Feature the brilliant mind. Ang kanyang paghahatid impormasyon hindi na lang sa TV, kundi maging sa online platforms. Muling pumirma ng kontrata si Pia sa GMA Network bilang anchor ng late-night newscast na Saksi at ng 24 Oras Weekend. Present sa contract signing sina GMA Network President and CEO Gilberto R. Duavit Jr., GMA Senior Vice President and Head for GMA Integrated News, Regional TV and Synergy Oliver Victor B. Amoroso, at Vice President and Deputy Head for News Programs and Specials Michelle S. Seva. Nagpayag naman ang kanyang pagbati at pasasalamat sa pamamagitan ng isang video message si GMA Network Chairman Attorney Felipe L. Gozon. PR Kanghel is one of GMA Integrated News' most valued personalities. Kaya naman ako at ang buong GMA Network ay nagagalak na nananatili siyang loyal kapuso for more than 2 decades. Congratulations, Pia, and thank you for your continued dedication and excellence. Isa akong tagahanga ni Pia at nagpapasalamat sa pagkakataon, Pia, na pasalamatan ka dahil isa kang ehemplo ng tunay at inaasam-asam na kapuso. You are the ideal. You personify it, exemplify, and you make us all proud. We are very grateful na minabuti mong manatiling kapuso. GMA Integrated News is grateful for Pia, no? Especially for the hard work, the dedication, no, that she placed as our news presenter for Saksi and 24 Oras Weekend. In this fast-evolving media landscape, no, you stand out to become a multi-platform journalist, seamlessly transitioning from TV to digital, tas TV ulit, no? So maraming salamat, Pia. For me, it's actually not just a workplace, it's family, it's a home. I've been so lucky to work with, such great bosses, great peers, na ang dami kong natututunan sa kanila, and we uphold the same values. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, Sir Oli, for continuing to give me the trust and support. And I promise, susuklian ko po yon ng paglilingkod sa bayan at ng mas malawak na misyon, sir. Thank you very much. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 Oras. Hindi nakaligtas ang barangay Katipunan sa Quezon City sa epekto ng malakas na ulan kanina. At nakatutok doon live si John Consulta. John, kumusta dyan ngayon? Ang inabot ng mga residente ng barangay Katipunan sa Quezon City pasado alas 3 ngayong hapon. Base sa CCTV footage at litrato na galing sa barangay Katipunan DRRMO, pumalo sa 7 hanggang 8 na talampakan, ang taas ng tubig na kung 3:45 p.m. kanina. Ayon sa barangay, ang mabigat na buhos ng ulan kanina ay naging sanhi ng biglang pagbaha sa lugar. Sa kabila ng mataas sa tubig ay wala namang napaulat na nasaktan sa biglaang pagbaha. Sa
ngayon, Ivan, ay namamalagi muna ang 53 pamilya dito sa may bahagi ng Barangay Katipunan dahil nilikas matapos maapektuhan ng napakataas na baha sa lungsod. Sa ngayon, Ivan, ay katakot-takot na traffic naman ang inaabot ng mga motorista sa bahagi ng Barangay Katipunan na epekto ng pagbahang ito. Yan mo lang rin sa Barangay Katipunan, balik sa Ivan. Maraming salamat, John Consulta. Di may kakaila ang sangre fever mula sa iba't ibang meme pati na sa mga paandar gaya ng drive-thru at collectible photo cards. Silipin yan sa aking chika. Ang gabi-gabing pagtutok sa mga kapanapanabik na eksena sa Encantadia Chronicle Sangre. Hindi natatapos sa mga napapanood sa telebisyon dahil hanggang sa social media, puno ng iba't ibang sangre memes. Mga laban na labang DIY sangre costumes ni na Sangre Terra at Kera Mitena. Pati na ang parody ng Bubble Gang na Angre kung saan bida sina Sangre Pakilamara, Adamot, Laitera at Hindeya. Talagang ramdam ang Encantadia fever. Kahit ang ilang drive-thru, nag-transform na parang lagusan ng mga sangre. Mismong si Sangre Terra Bianca Umali at Nunong Imaw ang nanguna sa pagbubukas ng lagusan. Kasama si GMA Network Chief Marketing Officer and Sales and Marketing Group Head, Lisel G. Maralag. Anya, ang collaboration na ito na dati ay typical sa mga international shows lang, ay isang opportunity para ibahagi rin ang kultura ng mga Pilipino. Anyway, we're so excited about this. It took months of hard work and effort, blood, sweat, and tears, making sure that each and every detail, even insofar as the photo cards that you will get, really matches the characters that you see right now as far as the Sangres are concerned. Sa Quezon City, nakisaya with fans si Sangre Terra. Ang sarap sa puso, kuya. Again, kahit naman po kami, sa totoo lang, hindi naman din po namin inasahan na magiging ganito po kalaki ang maaabot ng Encantadia. Si Sangre Flamara, Faith da Silva at Tukman, played by Kiel Gueco, nagpasaya sa mga Encantadics sa isang branch sa Taguig. Bukod sa selfie-worthy na Enca drive-thru na binuksan sa iba't ibang lungsod at probinsya, may drinks pa na kulay brilyante ng mga sangre at collectible na sangre photo cards. Magko-collect ako. Dati ang pinapangarap ko lang ay makabili ng mga meals na to that comes with these toys. Ngayon nandun na po ako sa mga photo cards na ito. Sa Binyan, Laguna naman, bumisita sina Sangre Dea, Angel Guardian at si Mantuk, played by Vito Gueco. Sobrang nakakakilig na meron kaming sangre meal. Sina Sangre Adamus Kelvin Miranda at Sangre Lira Mikey Quintos ang nakisaya naman sa mga Encantadig sa San Fernando, Pampanga. It's a kind of wonderful experience today kasi I'm thankful na naimbitahan kami dito para makita na actually yung mga nangyayari at mga dumadaan at grabe yung pagkasaya nila. Encantadia is giving a feeling, parang meron siyang effect sa ating lahat na you're part of something bigger than yourself. And I think yun yung magic talaga ng Encantadia na hindi mawawala. Abangan ang mas tumitindi pang mga tagpo ng mga sangre. Papunta na nga ba si Terra sa Encantadia? Wala pa po tayo sa exciting part. Papunta pa lang tayo. Tatawid pa lang si Terra sa Encantadia. Sobrang dami pang mangyayari, kuya.